Okay. I-reveal ko sa inyo ang status ng EDSA Friday Group, bakit hindi na sumisipot si Miss Pebbles, at bakit nagbabardagulan na ngayon ang mga Duterte supporters. Again po, sa structure ng pyramid, kung tayong lahat ay maggagawa ng pyramid at patong-patong, ang pinakatuktok niyan or ang nasa taas ng pyramid, itong mga politikong fina-follow natin nakadikit ni PRRD. Politiko, artista, kilalang personalidad, sila yung nasa taas ng pyramid. And then nasa gitna ang mga vloggers na ngayon ay nagbabakbakan na, nagbabanatan na, nagkakagulo na. Kaya tuwang-tuwa ang kabilang parlor, watak-watak na daw tayo, sila solid pa. Really ba? Mamaya kayo sa akin, babanatan ko kayo. And then, yung nasa baba, kayo pong taong bayan, mapa-abroad, mapa nandito sa Pilipinas, netizens na nanonood sa amin. Huwag yung isipin na porke nasa baba kayo, kayo yung insignificant, ang nasa tuktok yung dapat sambahin, hindi po. Kung wala kayo nakasalansan dyan, guguho ang nasa itaas. Okay? So, bakit nagkakagulo ang nasa gitna? Dahil po nagkakagulo rin yung nasa taas. Tatlo ang unang nalaman ko pero never ko nire-reveal sa inyo. Maybe nabanggit ko ng mangilan-ilang beses pero hindi ko dinidiscuss. Tatlo ang alam kong nagkakagulo. Pero parang apat na. Kaya ang mga vloggers na nasa gitna, nag-aaway-away na rin. Okay? Kasi kung nag-aaway doon, hindi nagkakasundo, iba yung lakad, yung mga sumasamang vloggers, iba rin yung sistema, iba rin yung lakad. Alright? Kaya kayo nasa baba, nagtataka na ano ba nangyayari, bakit ganyan? Tsaka sabi ko nga baka may tanim vlogger. Okay, basahin ko muna itong pinost ni Yu Chang and then from there, magsisimula na ako sa kung bakit si Miss Pebbles ay hindi na sumisipot sa EDSA. Okay? Wait. Asan yan? Okay. So, ito yung post ni Yu Chiang. Doon kayo unang nakakuha ng idea, di ba? Ay, ano ba? Ay, huwag kang ganyan. Nang kimi-kimi ka. Ay. Okay, from here, huhugot tayo ng pagdidiskasan. Sabi ni Yu Chiang kahapon, so eto na mga mare, eto na nga mga mare, nasagap ko sa chismisan sa canteen, yung mga big shots na kakampi natin, nag-aaway-away sa kasalukuyan. I think yun yung tinutukoy, yung nasa pyramid na, di ba, yung nasa tuktok. So, ang siste, nagpapakitaan ng power itong mga big shots na nakakampi natin. Nagpe-flex ng powers, kanya-kanyang taasan ng ihi. Gusto sana nila itago ang awayan na to, kaso may mga mas chismosa pa sa akin na nalaman ito. So, ichismis ko na rin, kahit linggo, para magkaayos-ayos tong mga lintik na to. Mas maganda mabulgar na may awayan, totoo po kasi meron kesa magplastikan, na walang gulo sa samahan. So yes, mga mari, walang paraiso sa pinaglalaban natin. Una, dahil wala pang leader na tumatayo para ipagbigkis ang mga boses nating lahat. Kasi kanya-kanya silang gustong maging leader sa tingin ko. Alright? Madali lang. Uh-huh. Uh-huh. Globally, ano nga globally? Hello po, thank you. Yun ang number one na problema. Kaya itong mga big boss na nasa baba, I think mga vloggers, nagpa-power struggle din. Nandito din sa gitna po yata yung mga leaders ng, ano ba tawag sa kanila, conveners, whatever. Yung mga nag-organize ng mga rally. Okay? Oh. Paano tayo mananalo nito? Paano tayo nito mananalo? Power struggle din, pakitaan ng lakas. Paano tayo nito mananalo? Nagsasabunutan kayo, mga lintik kayo. Pero tayong taong bayan, kahit itong mga tumatayong leader ng grupo natin, nahihibang pa sa power struggle at pagkamuhi sa isa't isa, wag tayo mawawala sa focus natin dahil hindi to sila ang importante. Ang importante ay kung paano tayo makakaalis sa impyerno na dala ng mga juditos yada. Okay, so ni-reveal ni Yu Chang pala na nagkakagulo nga yung nasa tuktok ng pyramid. Mga malalapit kay PRRD, kilalang political personalities. Okay? And then yung mga vloggers nag-aaway na. Let's proceed to Miss Pebbles. Well, wag naman sana niyang masamain kasi I have nothing against Miss Pebbles, di ba?
Sa akin niya pinagkatiwala ang EDSA Friday Group. Nung hindi siya pumunta sa hindi ko alam na dahilan, baka busy siya. Sabi niya, Miss Maui, ikaw muna ang tumao sa EDSA. At busy siya. Tumao ako doon. And then pumunta ako sa Davao, pero nagmadali pa rin akong umuwi kasi the following Friday, kailangan ko ulit tumao. Yun na yung araw na kinuyog kami ng mga pulis. Okay? And then, nasa ano pala siya, nung kinukuyog kami ng mga pulis, nasa Thailand. So, inantay ko siyang umuwi, 1 month siya sa Thailand. Okay. Okay. 1 month siya sa Thailand, pag uwi niya, hindi pa rin niya tinatauhan ang EDSA. Ayaw niyang pumunta na. Ang totoo dyan mga tet kuya, ayaw na niya. 3 tao ang kinausap niya. Actually, 4 yata. Pero, yeah, I think 4. Napamunuan ang EDSA Friday Group tuwing Biyernes. Ipinauubaya na niya. Including I. Alam niyo, nung pagdating niya sa galing Thailand, sabi ko, perfect. Nandito na siya. Pwede na akong ma-absent. Kanya yun eh. Sa kanila yun eh, former PDEA agent Jonathan Morales. Okay, hindi na ako luluwas, hindi na ako magagastusan. Nandito na siya sa Pilipinas, nakailang Friday na, hindi pa rin siya sumisipot. Ako naman, kahit sabihin ko na ayoko, dumadating ako. Wala eh, ganun naman kaming mga nasa EDSA Friday group. Ang problema kasi mga tat kuya, yung mismo mga kagrupo namin, kumukonti din doon kasi bumababa ang moral. Ang tanong lagi, nasan si Pebbles? Nasan si Pebbles? Tapos nakakailang Biyernes ng 2 buwan na in fact na hindi siya pumupunta. Tinatabangan na rin pumunta ang mga dumadating dong ordinaryong tao. Yung dumadating dong mga common, mga nako-curious, 'di ba? Nakikinig sa panawagan namin na okay, pupunta pala si Pebbles, pupunta pala si Maui, pupunta pala si PDEA agent Jonathan Morales. Mga ordinaryong Pilipino na, yung iba nga, 'di ba, senior citizen na, retired na. Sila yung may oras eh. Or kung sino man ang may budget, o kung sino man yung hindi employed ng 9 to 5, pupunta doon. At kahit may mga employed ng 9 to 5, pag out nila sa trabaho, pumupunta doon. Sumusugod doon. Naiipit sa traffic, humahabol. Alam niyo bang may dumadating doon alas 8, alas 9? Dahil na-stuck in traffic, dahil galing sa trabaho. But despite that, dumadating doon. Tapos hindi dumadating si Miss Pebbles. Sabi ko nga, kung pupuntahan lang ni Miss Pebbles itong EDSA, mag-comment nga kayo para comment na kayo ha. Kung hindi ko man mabasa at least nakikita, di ba? Ganun na lang. Kung pumupunta si Pebbles doon kahit isang araw man lang, baka sakaling maging porsigido siya eh. Okay? Katulad ko, ayoko na. Nagsabi pa nga ako, okay, huling punta ko to, pag di pa rin dumating si Pebbles, hindi na ako pupunta. Pero pupunta pa rin ako. The next week, okay. Sabi niya, see you there. Tapos hindi siya sumipot. Magsasabi siya, see you all later. Hindi siya dumadating. Bagsak balikat namin doon. Ba't wala na naman siya, nasa Pilipinas siya? Anong dahilan? Ang sinabi niya sa amin mga ate at kuya, may 2 taong nakaabang sa labas ng bahay niya. Tik-tik. Sabi ni Sir Jonathan, ni former PDA agent Morales, tawagin na natin siyang JM or Jonathan Morales. Sabi ni Sir JM, normal yan. Even pinapakita niya yung kuha ng CCTV, may umiikot sa bahay nila. Tinitiktikan. Yan din yung reason kung bakit ayokong pamunuan ng EDSA Friday Group kahit tina-turn over ni Pebbles sa akin. Ano ang sagot ko sa kanya? Ayokong bitawan mo ang EDSA Friday Group. Ibig sabihin, hindi ko tatanggapin ang ibinibigay mong responsibilidad sa akin na ako ang mamuno dyan. Even Sir JM uma-absent. Bakit? May mga court hearing siya, may mga lakad siya. 2 na lang silang mag-asawa sa bahay nila, may mga alaga pa siyang, may mga bago siyang mga fur babies,
At kung ano-ano pang pinagkakaabalahan, plus yung may kaso nga siya. Plus yung asawa niya, parang nagpa-MRI nga, di ba? Yung nagkamali pa ako ng pagkakaintindi. Pinatunaw ang bato sa bato. Pina-MRI ba yun or whatever. Hindi operasyon ang ginawa. Parang ginamitan na lang ng kung ano man yun. Di ba? Parang dinurog yung bato gamit ang technology, laser and whatnot. Nagkasasan ng malaki. Hindi sumisipot si Sir JM. Marami ring issues about Sir JM na maraming issues si Sir JM against SMNI, against KOJC. Okay? Kaya marami ring galit dyan. I think ang Banateros galit kay Sir JM. Parang may bangayan sila. Anyway, ayoko makisali. Okay. Tinanggihan ko si Miss Pebbles. Ang alam ko 3. Sa meeting namin kagabi, kaya hindi ako nag-vlog, wala si Miss Pebbles, 4 yata ang inalok niya na mamuno ng grupo. Tumanggi ako. Right? Kasi ayaw kong i-give up niya. Yan yung totoo dyan. Kaya siya hindi dumadating, ayaw na niya. At baka yung reason ko bakit ayaw, may death threat. May nakaabang na 2 bruskong lalaki sa labas ng tinitirhan niya. Ngayon, ang gusto ko mangyari, sana i-post niya yan sa social media. Hindi yung mga pinapost niya, pambabardagol sa kung sino-sino. Nakakampi naman natin. But anyway, diskarte niya yan mga ate at kuya. Ano magagawa ko, di ba? Hindi makikinig sa akin yun. Mas matanda siya sa akin, mas palaban siya sa akin. Yung mga sinasabi niya sa social media, banat niya sa KOJC, banat niya sa mga banateros, including Boss Dada, kasi nga binibira na siya ngayon. Ang iniisip kasi ng iba, babaliktad na eh. Right? Baka mababayaran, kaya dinudurog ni Pebos ang mga kakampi. Interpretasyon yun ni Boss Dada. Kaya nagbabardagulan sila ngayon ni Miss Pebbles. Pero ang lahat ng pinupost ni Miss Pebbles against KOJC, against SMNI, against Banateros, hindi yun collective opinion and stand ng EDSA Friday Group. Kanya yun. Bilang independent vlogger. Bilang kritiko ng Marcos administration. Kanya yon, hindi kasali ang EDSA Friday. Ang alam ko, ang EDSA Friday Group, binabanatan din ng kaaway ni Miss Pebbles eh. Nadadamay kami. Pero kanya yun. Okay? Si Miss Pebbles, kahit na nilet go na niya, ang grupo namin, ang tingin namin mga ate at kuya, siya ay miyembro pa rin namin. Umalis siya, bumalik siya, siya ay kasama namin. Sa ayaw niya at sa gusto, part siya niyan. Kahit na nasisira na ang tingin ng ibang tao sa EDSA Friday Group, hindi namin siya itinatakwil. Kahit na yung kanyang mga pinagpo-post ay ayaw namin, dahil ayaw naming bardagulin ang KOJC. Hindi binabardagol ng EDSA Friday Group ang KOJC. I, as one of the vloggers of EDSA Friday Group, hindi ko binabardagol ang KOJC. Wala akong inaaway sa SMNI. In fact, kausap ng kagrupo namin ng SMNI kagabi. Oh. And even KOJC. Kausap ng kagrupo namin. So, yung mga banat ni Miss Pebbles, labas dyan ng EDSA Friday Group. Okay. It's not because umiiwas kami kay Miss Pebbles. Actually, siya yung umayaw sa amin. Ayaw na niya kaming samahan. Ipinauubaya niya na kami sa iba. Now, eto. At isa nga ako sa inofera na pamunuan ng EDSA Friday Group, ayoko. Now, eto ang totoo dyan mga ate at kuya. Sa grupo namin, para maayos ang aming samahan, gusto nila mag-elect ng officials. May president, vice president, yada-yada. Siyempre dyan nagpapasok sina Miss Pebbles at Sir JM. Pero, ang grupo ng EDSA Friday Group, walang leader. Or at least, ang tinitingala namin leader, si Sir JM at si Miss Pebbles. Sabi ko nga sa mga grupo namin, huwag niyong isipin na leader niyo ako ha, or isa ako sa tinitingala niyo dito. No, pantay-pantay tayo. We are all members para walang pataasan ng ihi. Miyembro lang ako, vlogger lang ako, taga-cover lang ako ng event, hindi niyo ako leader. Kahit ako ang manlibre ng pagkain niyo, tubig and whatnot, hindi ako leader. Ang totoong leader dyan, sina Sir JM at si Miss Pebbles. But so far, hindi kami nag-i-elect ng president, vice president, secretary. Hindi. Lahat ng dadating dyan, sasama sa amin, magtatsagang maging regular dyan sa EDSA, miyembro. Baka nga mamaya may mata sa amin, hindi lang namin alam.
May sumasali sa amin. Hindi pa naranasan ni Miss Pebbles na makaharap yung mata na padala ng kabilang parlo. Bumubuntot sa amin. Nakikiisa, kinukuha ang loob namin. Kung ano-ano ang mga sinasabi na para lang makuha ang loob namin. Baka nga meron na sa grupo namin na nakuha na talaga ang loob namin eh. Na araw-araw din na every Friday din na pumupunta doon, regular din na pumupunta, pero 'di ba malay nyo, for the money lang pala yun or umaamoy lang ng baho ng grupo namin and then taga-sumbong. Wala kaming leaders. Ang kinikilalang leaders niyan si Miss Pebbles at saka si Sir JM. Kahit na nililet go na niya ang grupo, yan pa rin ang tingin namin. Ikaw ang birth child mo to. Baby nyo to. Ni Sir JM, Miss Pebbles. Part ka nito, whether you like it or not. Kung gusto mong itakwil ang grupo natin, Miss Pebbles, mag-post ka. I am no longer part of EDSA Friday group. I am no longer the leader. That's my challenge to you, Miss Pebbles. Huwag mong isipin na kaaway ang tingin sa'yo ng kagrupo mo. We want you to hibernate. We want you to vent it all out. 'Di ba? Sige, go, push. Awayin mo ang gusto mong awayin. But pag natapos yan, although ang tingin ng marami you're holding grudge. Pag nakaaway mo, hindi mo tatantanan eh. Relentless si Pebbles eh, di ba? Kaya nga talakera. Oh. Pero we see you as our leader. Ikaw ang hinahanap ng viewers ko. Ikaw ang hinahanap ng mga dumadating doon, Miss Pebbles. Nasa si Pebbles, nasa si Pebbles. Hindi nasa si Maui. Nasa si Pebbles, nasa si Sir JM. Ganun. Kung pumupunta ka lang, Miss Pebbles, sa EDSA Friday group, kung dumadating ka doon kahit isang beses lang, baka ma-inspire kang huwag i-let go eh. Kung nakita mo sa mga mata mo, ako nga, tibay-tibay ng personality ko, umiyak ako eh. Hindi ako iyakin mata at kuya. Alam niya ng mga magulang ko, ang strong ng personality ko. Hindi mo ako basta mapapaiyak. Naiyak ako nung nandun yung mga naka-wheelchair. Biro niyo yun, pamilya, naka-wheelchair, sumampa doon sa footbridge. Nakikipanawagan na bumaba na yung kuting na yan. Mga nauulanan. Yung binanggit ko sa inyong vlogger, si Channel 167, plus yung mga dumadating doon, yan ang nagpapamotivate sa akin kahit na ayoko na, bad trip na ako, ano ba yan, ano ba to, ang leader namin ayaw pumunta, pareho. Sir JM ayaw dumating, si Pebbles ayaw pumunta. Tinitiwangwang nila ang grupo sa akin. Ayoko. Pero kapag nakikita kong pupunta doon yung ibang vloggers, matyaga, pati ako, 'di ba? Namo-motivate, sabi ko, Diyos ko, itong mga to, hindi naman ganun kakilalang vlogger, nandun pumupunta. Ako pa, na kahit papano may nanonood. Nadadagdagan ang followers, hindi. Kung tinatamad sila, punta ako. Susuong ako sa panganib. Malay nyo, may sniper na dyan. May asset na eh. May mata na dun. Natatakot na kami. Pero kung dadating lang si Pebbles dun, baka sakaling ma-move siya, di ba? Maawa siya sa mga nagkukusa. Yung mga tumatayo doon, yung flag bearer namin at kung sino-sino pang mga mas may edad kesa sa amin. Nananakit ang tuhod, nananakit ang mga joints, kaso-kasuan. Bagsak ang katawan pag uwi. Wala kaming upuan. Footbridge yun, 2 oras, 3 oras na nakatayo doon, ang iba mas maaga. Sabi ko nga kung dadating lang si Miss Pebbles doon, baka sakaling magbago ang isip niya. Maraming nagtataka, ba't ka na ganyan? Bakit binabanatan mo ang KOJC? Bakit binabanatan mo ang SMNI? Bakit kayo nagbabardagulan ng well given? Kasi nga, yun ang tingin sa'yo na naiiba na ang ihip ng hangin mo. Part ng SMNI yan sina Boss Dada, sina Banat Bay. Kaya sila nagka-clash. But ang point ko dyan, mga ate at kuya, saka tayo magbugbugan. Saka tayo magtagaan na tayo, gampasan na tayo ng 2x2, lahat tayo mga Duterte supporters. Pag lumagapak na yung main nating kaaway. Ang totoo nating kaaway, hindi lang nating mga vloggers, hindi lang ng mga leaders natin, hindi lang ng
Ang totoong kaaway pati ng taong bayan na nasa ibaba ng pyramid na ito na nanonood sa atin, na nag-aantay ng go signal natin, susugod naman ang mga yan, ay ang kuting administration na yan. Kung may mga nakikita tayong pagkakamali sa kapwa natin vloggers at even sa mga leaders natin, for the money, hindi matapang, ayaw sumama sa atin. Maliit lang yun. Kumpara sa kasalanan ng totoo nating kaaway, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang ninanakaw. Sindikato, doon tayo tumutok. Doon tayo gumawa ng hakbang paano natin pababagsakin yan. Hindi ang kapwa natin vloggers. Agree ba kayo mga tet kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.